Magandang gabi po mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ako po humihingi ng paumanhin po sa inyo last Sunday at hindi po ako nakapag send ng sermon sa kadahilanan po na nalito na ako sa araw. Akala ko ay maaga pa at kinabukasan pa yung aking maaaring gawin para sa sermon at hindi po pala ako po late na, kaya pagpatawad po ninyo mga kapatid ang aking paglimot sa pagkalito sa araw po. Ngayon po dito ay araw ng Miyerkules at aking pong ginawa ng maaga ang pang prayer meeting po natin. At muli po ay humihingi ako ng paumanhin po sa nangyari na yan at sana hindi na maulit. Okay, kamusta po kayo mga kapatid dyan po sa Marshall Island? Nawa ang lahat po ay nasa maayos na kalagayan at tayo po ngayon ay nasa ating pulong panalangin. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At muli po ay nagbibigay po ako ng ilang mga maaari nating pag-aralan na isa sa mga naging devotion ko po sa yung tinatawag nating quiet time sa aklat po ng Lucas pa rin. Samahan po ninyo ako, nabasahin po natin ang Lucas 17, Luke 17. Hawak po ninyo ang inyong mga Biblia. Luke 17, simulan po natin sa talatang 11 hanggang 19. Isang kilalang kwento na makikita po natin dito sa Lucas 17, 11 hanggang 19. Samahan po ninyo ako, nabasahin po natin. Ito po yung pinagaling ang 10 ketongin. Tingnan po natin ang ilang mga aral na makikita po natin dito at ano yung mga bagay na dapat nating isabuhay. Sa talatang 11 po tayo magsimula. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Sabi ng ating Panginoong Jesus. Ito ang tanong ni Jesus sa kanila. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? And then sa talatang 11, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang Diyos ang magpala nito sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito upang kami po ay makapag-aral muli ng inyong mga salita. At umaasa po kami sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa buong katotohanan. Ipapakita niya sa amin. Samahan po ninyo kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Patuloy ka namin makilala at patuloy mong palalaguin ang aming pananampalataya sa inyo. Gabayan niyo po kami at patuloy na ikaw ay purihin, sambahin namin, paglingkuran, pasalamatan. Sa aming pulong panalangin ay patuloy na ikaw ang aming itinataas. Pagpalain po ninyo ang aming pagbubulay ng iyong mga salita sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Marahil po ang iba ay
nabasa na ito o ang iba ay napag-aralan na rin po nila ang kwentong ito na nangyari dito sa Luke 17:11 to 19. So tingnan po natin mabuti. Ang ating Panginoon Jesus ay naglakbay, no? Siya po ay papunta na ng Jerusalem at malapit na po na mangyayari at matutupad yung kanyang sinasabi doon sa Jerusalem, no? Sa kanyang pagpasok doon ay nalalapit na yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para magsakripisyo at mamatay sa krus para sa atin. And then sa hangganan po ng Samaria at Galilea, no? Nang siya'y nagdaan at habang papasok na siya sa isang nayo na yon, ay merong sumalubong sa kanya na 10 ketongin. Alam po natin sa Biblia, no? Ang ketongin isang karamdaman na makikita natin na unti-unti na kinakain yung kanilang katawan hanggang sila po ay mamatay. Kaya po ang may ketong mula po sa salita ng Diyos ay talagang ibinubukod po sila at ayaw na sila po ay makahawa sapagkat ang pagkakaroon po ng ketong ay para baga sa kanila ay papunta na talaga sa kamatayan at walang lunas ito. At ang 10 ito ay humarap sa ating Panginoon na meron pong kalayuan sa kanila sapagkat alam natin na talaga pong sila ay ibinubukod, no? ang mga may ketong na ito. So sinalubong siya ng 10 ito, tumigil sa may kalayuan sa kanya at sumisigaw. At ang sigaw po nila ng mga lalaking ito, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa amin. Totoo po sa kalagayan po nila, talagang kaawaan po, no? Sa kanilang sitwasyon na mayroong pong ketong na may malubhang karamdaman. Ang tanging hihingi na lamang natin ay talagang habag sa Diyos, awa sa ating Panginoon. Totoo naman po ito sa ating paglapit po sa ating Panginoon. Every time na tayo ay mananalangin sa Panginoon, lalapit sa Kanya, tandaan po natin ay hihingi tayo at umaasa tayo sa habag ng ating Panginoon sa ating panalangin, no? Kaya sa ating panalangin hindi tayo dapat magmalaki, hindi tayo dapat meron pa tayong isipan na tayo pa ang nagmamalaki sa Diyos. Tandaan po natin sa isang humihingi, nananalangin sa Panginoon, lagi tayong lalapit at hihingi po ng habag sa ating Panginoon. Habag po ang hinihingi natin, no? And actually po ay hindi tayo lumalapit na para bang tayo ay sasabihin natin na nararapat tayong tulungan ng Diyos, nararapat tayo sa habag at awa ng Diyos. Actually po hindi, no? Sa katunayan na po, talagang dapat naghihintay na lamang tayo ng kaparusahang darating para sa atin, dahil ito po ang talagang kalagayan po ng tao, papunta sa pinaka dulo na kung paano ay patungo ang lahat sa kapahamakan, sapagkat ito ang kabayaran ng ating kasalanan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat siya ay Diyos na mahabagin, di ba? Huwag nating kakalimutan, no? Na sa bawat pikit ng ating mata at yuko ng ating mga ulo at sa pagsisimula ng ating pag-usal ng ating mga salita sa Panginoon sa ating panalangin, ay lagi nating isipin, hihingi tayo ng habag, awa sa ating Panginoon, no? Hihingi tayo ng habag para tayong itong mga may ketong na ito, wala tayong lugar para magmalaki, magmataas, maging mayabang sa harapan ng Diyos, kundi tayo po ay hihingi ng habag sa
kanya. At ito ang sigaw at sinasabi ng 10 lalaking ito na may ketong. At nang makita sila, no, pagkakita sa kanila ng ating Panginoong Hesus, marahil po kung hindi sila sa Panginoong Hesus, sa mga alagad pumunta, maaaring itaboy sila at maaari talagang ibukod sila, no, ng kalagayan nila, at maaaring mandiri po ang ibang tao. Pero ito po ang tugon ng ating Panginoong Kristo sa kanila pagkakita sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Ito ang sabi niya, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. O, sa ibang salita, sa mga saserdote, no? Meron po ba kayo naaalala na lumapit sa saserdote ng Diyos na may ketong, and then pinagaling siya, no, ng ating Panginoon? Kasi po sa Old Testament talaga pong merong habilin ng Panginoon sa mga saserdote, sa mga lahi po ni Levi, ang mga Levita, na kapag meron pong mga may ketong talaga, may mga proseso po yan na sinabi ang Panginoon. Talagang binubukod sila, may proseso na kung paano sila gagaling, no? At tinutulungan sila ng mga saserdote sapagkat ito ang turo ng Panginoon para sa kanila kahit sa lupang tipan. At meron tayong isa sa naaalala, kung natatandaan po ninyo sa Ikalawang Hari 5, kung sasamahan po ninyo ako, tingnan po natin dito na talagang kahit sa kapanahonan po noon ay talagang sila ay lumalapit, at ang hinahanap po nila ay ang mga saserdote, sapagkat alam nila na ang mga saserdote ang tinuruan ng Panginoon kung paanong treatment ang gagawin sa mga may ketong, no? Second King, Ikalawang Hari, tingnan natin. Chapter 5. Second King, chapter 5. Tingnan lang natin dito, halimbawa po rito sa Second King chapter 5. Ito pong si Naaman, na punong leader po ng Syria, no? At ito po ay sa panahon ni Eliseo, no? Panahon ni Eliseo, na isang saserdote o propeta ng Panginoon, no? At tuloy po, saserdote o propeta ay mga inatasan ng Panginoon sa mga kung paano nila itrato itong mga merong karamdaman. At minsan itong si Naaman, no, ay isang punong leader ng Syria, at talagang ang kanyang pinuno ay hangang-hanga sa kanya sapagkat siya po ay nagbibigay ng maraming tagumpay sa mga labanan. Pero may problema po itong si Naaman, no? Si Naaman po kasi ay may ketong, pero isa siyang lalaking matapang, mahusay, at palagi nagbibigay ng tagumpay sa mga labanan. Kaya naman nung minsan, no, ang taga-Syriang ito ay nakabihag po ng isang dalagitang Israelita. Kinuha niya ito at ginawang alipin ng kanyang asawa. And then nang malaman ng dalagitang ito na ang kanyang asawa ng kanyang amo na si Naaman ay merong ketong, ay sinabihan niya na bakit hindi mo siya papuntahin sa isang propeta, no? Merong isang propeta na taga Samaria, at ito nga po si Eliseo, at hindi niyang papuntahin doon, no? Sapagkat tiyak nagagaling po siya, sabi dito. Kaya naman nabanggit ng kanyang asawa na babae kay Naaman na sabi, no, ng aking katulong na batang Israelita na pumunta ka, harapin mo itong propeta Eliseo na siyang magsasabi sa iyo kung paano dapat mong gawin para ikaw ay gumaling. So siyempre gusto niyang gumaling, siyempre talaga. And then pagkatapos noon ay nagpaalam siya sa kanyang pinuno
sa kanyang hari ng Syria na siya pupunta doon. Pinayagan naman siya para magpagaling at humanap na maaaring makatulong sa kanya. So syempre nakipag-meet naman siya, may pagkakataon pa nga, no? At ini-expect nitong si Naaman ni talagang bibigyan siya ng magandang pagsalubong ni Eliseo, no? Kumbaga nag-iisip siya ng special treatment. Kaya naman ay nung nagsubo siya ng mga alalay niya dito kay Eliseo, sinabihan na lamang niya kung anong dapat gawin ng kanilang pinuno na si Naaman, no? At nasabi nga dito sa verse 13 ng 2 King, ikalawang hari 5:13, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo, at umakyat pa tayo dito. Ito ang sabi ni Eliseo sa mga alipin ni Naaman, no? Pumunta na siya dito kay Eliseo sa Samaria. Pumunta siya sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa verse 9 sa kabayo at mga karwahe. And then nagpasabi na lamang itong si Eliseo sa kanya, na ipinasasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka, no, sa verse 10 ng 7 beses at magbalik ka sa dati ng iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Yun ang sabi niya. Ano sa ini-expect ni Naaman, ay bibigyan siya ng magandang trato, no? Papasukin sa bahay, pakainin o ano pa man. Pero hindi, pinasabi na lang ni Eliseo sa mga kasama niya na ganito ang gawin ng inyong amo. Pumunta sa ilog ng Jordan, maglubog ang 7 beses, and then pagkatapos ay gagaling siya. Nang marinig ito, galit na umalis sa verse 11 si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko at tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. Ang sabi niya. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco? Sabi rito. Ba't sa Jordan pa, no? Tulad ng Abana at ng Parpar na mas malinis kaysa sa aninmang ilog sa Israel. Maangal pa itong si Naaman. Ba't doon niya ako papupunta pa sino may mas malinis na ilog? Ang sabi niya rito, hindi ba pwede doon na lamang ako maligo para gumaling? Napaka napaka arte at maangal po itong si Naaman. Kaya lumapit sa kanya yung kanyang alalay, ang kanyang lingkod, at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo yon? Totoo yun, ano? Diba? Siyempre gusto mong gumaling. Hindi ba't kung may mas mahirap pa doon sa pinagagawa, para lang gumaling kayo, gagawin ko ninyo. Gaano pa kaya yung pinaguhugas lang kayo para luminis? Sabi niya, kaya ganyan naman, nagpunta sa ilog ng Jordan, naglublog ng 7 beses, gaya ng ipinagbili ni Propeta Eliseo, and then pagbalik nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at luminis ang kanyang balat tulad ng putis ng bata. So gumaling siya. So ganun po ang nangyari, no? And then bumalik na siya sa Syria. So ginamit ng Panginoon ang propeta Eliseo. So ganun din ang gusto ng Panginoon dito, no? Na may mga saserdote na pumunta ka doon, and then may mga ipagagawa sa iyo para lamang ikaw ay sundin mo sila, and then gagaling ka. So yan ang ilan sa mga nakita natin. Kaya nabanggit dito ng Panginoon, pakita sila sa mga saserdote, sa mga pari, no? At habang sila naglalakad, so sinunod nila sapagkat gusto rin nilang gumaling, di ba? Kahit ikaw man yun, meron kang sakit na alam mong ikamamatay mo na, kahit nga, no? Siya lulubog lang doon sa ilog ng Jordan. Sa atin baka kung ano pa ibagawa, kahit siguro na mahirap,
alam natin na kailangan natin kasi gusto nating gumaling. Hindi na natin dapat magmalaki o ano pa man, gagawin natin, at minsan gumagastos pa tayo ng malaki, di ba, para lamang gumaling tayo. And then nung sinabi ng Panginoon sa 10 lalaki na may ketong, umalis na sila. Okay? At pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin na sa mga pare. At habang sila naglalakad, sabi sa verse 14, silang lahat ay gumagaling at luminis. So kakaiba po ito, no? Hindi pa nila namimit ang saserdote o mga pare para sa kanilang karamdaman, pero nung sumunod na sila, no, umalis na sila, ay unti-unti na napapansin nila na sila gumagaling na at dumilinis na yung kanilang keto. Sa verse 15, ang sabi rito, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, so merong isa na napuna niya. Ba, magaling na ako kikinis na ako. Sabi rito, na siya'y magaling na, anong ginawa niya? Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Siyempre, talagang nagpuri siya sa Panginoon, sumigaw siya ng pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos na nagpagaling sa kanya. Bumalik siya sa ating Panginoong Jesus, nagpatira pa, verse 16, no, sa paanan ni Jesus, at nagpasalamat. Talaga pong punong-puno po tayo ng gratitude nun, punong-puno tayo ng pagpapasalamat. Kung meron po tayo talagang karamdaman na balumpang ikamamatay na natin, pero sa biyaya at habag ng Panginoon, ipinagaling niya tayo, ay talagang tayo po ay babalik at babalik sa ating Panginoon. So sino may nagpagaling sa atin, magpapatira pa sa harapan niya, at tayo ay magpupuri sa Diyos, and then magpapasalamat sa ating Panginoon. At ito nakakalungkot, no? Isang katotohanan na makikita natin dito, nagpasalamat ang taong ito, pero siya ay isang taong Samaritano. Ayan naman, ang Samaritano po ay hindi po isang purong Hudyo, ibang lahi po siya. At alam natin, para sa mga Hudyo, at tingin nila sa mga Samaritano, hindi lahing Hudyo, ay talagang marurumi sa harapan ng Panginoon. Pero itong nakita natin, hindi natin alam kung yung Siyam ay mga Hudyo at itong isa ay Samaritano. Hindi natin kung ilan yung mga Hudyo doon. Pero 10 po sila, at ang isa rito na nagbalik ay isang Samaritano, na alam natin na para sa mga Hudyo, sila ay mga hindi kumikilala sa Diyos. Sila ay hindi para sa habag at biyaya ng Diyos, kundi sa mga Hudyo lamang. Pero makikita natin dito, ang tanging ito isang Samaritano, no, na dapat sana ang naniniwala kung maaaring ang Siyam ay mga Hudyo at nag-iisa lamang itong Samaritano. Nagkasama-sama sila kasi napatay parehas silang may sakit. Alam po ninyo, sa harapan ng Panginoon, anumang lahi po tayo, ang lahat ay nagkasala, ang lahat ay makasalanan. Ito ang great equalizer po sa atin, mga sangkatauhan. Wala sa kulay, wala sa taas, wala sa itsura, wala sa iba't ibang lingwahe. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos, sa harapan niya bilang isang taong makasalanan, kapos sa harapan ng Diyos. Roma 3:23, alam po natin yan, na lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So pantay tayo lahat, no? Bilang mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero nakapagtataka, itong Samaritano na hindi kinikilala na malapit sa Diyos, hindi kinikilala na para sa biyaya, pagpapala ng Diyos, pero yung Siyam na sana ni-expect natin na talagang pare-pareha silang pinagaling. Pero ang sabi din ng Panginoon sa verse 17, hindi ba 10 kayo na pinagaling? Ang tanong na natin, Panginoon Jesus, nasaan ang Siyam?
Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? So naniniwala ako marahil ang siyam ay mga Hudyo. Pero itong nag-isa na Samaritano na hindi Hudyo ay nagbalik para ano? Magpuri, magpasalamat sa Diyos. Nakakalungkot, di ba? Alam po ninyo minsan, sa dami ng mga pagpapala ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, maaaring dalawa, isang sabay-sabay, di ba? 3, 5, 9, 10. Pero tandaan po natin, hindi natin maaaring lokohin ang ating Panginoon. In every time na ang Panginoon ay nahahabag at pinagpapala po tayo niya, ay talagang napakarami. Maaaring nabibilang natin at maaaring hindi natin mabilang. Pero napakahalaga po ng bawat pagpapala ng Diyos ay nawa nabibilang natin. At dapat kung ilan man ito, kumpleto nating na ipagpapasalamat. Okay? Ano ba mga pagpapala ng Diyos sa inyo ngayong araw na ito o kahapon? Araw-araw nananalangin tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo. Baka po meron tayong nakalimutan na merong ibinigay ang Diyos sa atin, lalo na't idinalangin natin, no? Sinagot niya yung 3 katuhunan sa mga panalangin natin. Na ipagpasalamat po ba natin yung 3 na yon? Baka isa lamang po ay maaaring ibalik po ng Panginoon sa atin, no? O June, yung 3 yung hiningi mo sa akin at ibinigay ko naman sa iyo. Bakit iisa lang yung ipinagpasalamat mo? Diba? Isa na mga ano na tayo, ulyani na pagka nanghihingi tayo sa Panginoon, nanghihingi tayo ng habag, biyaya ng Panginoon, talagang very specific tayo at kumpleto at paulit-ulit na sinasabi natin. Pero kapag ibinigay na ng Panginoon, nakakalungkot. Ibinabalik ng Panginoon ang tanong niya sa atin, di ba't ibinigay ko na sa iyo? At hindi pa natin ipinagpapasalamat. Nakakalungkot po yun, po. Kaya dapat po, lalo na sa ating pulong panalangin, nalalaman ng lahat yung mga bagay na hinihingi natin, request natin, kung ano yun. Kung natugon na po ba yun, ay ipinaririnig din natin at sinasabi rin natin sa lahat na yung hiningi natin na idinadalangin natin dati ay ibinigay na ng Panginoon at ipinagpapasalamat natin. Mga kapatid, dapat lagi tayong mapagpasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. And then sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na. Sabi niya doon sa isa, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Totoo po yun, no? Talaga po ang pananampalataya, tulad ng Lucas 1:37, for with God nothing shall be impossible. Wala pong imposible sa Diyos, no? Mark 9:23, all things are possible for one who believes. Imposible, no? Posible ang lahat ng mga bagay sa isang nagtitiwala sa Panginoon. Talagang napakahalaga ng pagtitiwala. Sa bawat panalangin natin sa Panginoon, may lubos po tayong pagtitiwala na ibinibigay natin ang mga dalangin na ito at siya nang bahalang gumawa at tutugon ng mga panalangin ito. Tandaan po natin, ang Diyos na ating dinadalanginan ay isang Diyos na walang imposible para sa Kanya. Na dapat pagtiwalaan natin siya, na dapat pagtiwalaan natin ang mga bagay na ating dinadalangin sa Panginoon. At sa isang nagtitiwala ay walang bagay na imposible sapagkat humihingi siya sa Diyos, no, na walang imposible. Kaya sana po ito ang itinuturo ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya tayo dumadalangin sa Panginoon dahil alam natin na hinihingi natin yung kanyang awa at habag
at siya ang Diyos na walang imposible para sa Kanya. Kaya naman hinihingi natin ang mga bagay na hinihingi natin sa Kanya, na naniniwala tayo na hindi imposible, sapagkat ang hinihinga natin ay isang Diyos na mapagbiyaya, Diyos na mahabagin, at sa Kanya ay walang imposible. Kaya naman po ang mga dinadalangin natin sa Panginoon, pagtiwalaan natin sa Diyos na walang imposible, na mangyayari at mangyayari ito ayon sa Kanyang kalooban. So nawa, huwag tayong makalimot sa lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos ay lagi nating ipagpasalamat. Bilangin natin ang mga bagay na ito at ibalik natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na walang imposible para sa iyo. Kaya nawa ay naniniwala kami at lubos na nagtitiwala na anumang mga panalangin namin ayon sa inyong kalooban ay ipagkakaloob mo ang mga bagay na imposibleng ito at magiging posible para sa iyo. Ingatan po ninyo bawat isa, mga kapatid sa Panginoon. Patatagin mo ang aming pagtitiwala, aming pagsunod at paglilingkod sa inyo, ay patuloy na samahan po ninyo kami. Kayo ang magpalakas sa mga kapatid, kayo ang patuloy na laging mahabag sa amin. At salamat po sa trabaho, salamat sa buhay, salamat sa pamilya, kaibigan, salamat sa inyong iglesia. Patuloy po na kayo ang mag-ingat sa bawat isa, at sa aming mga lakad di patuloy na magtagumpay kami, lubos na magtiwala sa aming Panginoon na walang imposible sa Kanya, ano man ang aming idinadalangin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga bagay na pagkilos mo sa aming buhay. Kayo ang manguna at magpala po sa Majuro Christian Church. Pangunahan mo kami, ingatan at patuloy na ikaw ay aming maparangalan, ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa lahat ng ito. Ingatan po ninyo kami, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya, salamat po sa inyong habag sa amin. Papuri at pasasalamat ay aming pong ibinibigay alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. At muli po, magkita-kita tayo sa linggo. At alam ko po na ako po ang magbibigay ng sermon para sa Sunday. Sana po hindi ako malate at gawin ko po ng mas maaga. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi, at magandang gabi at pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Salamat po.